Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ang nakikita po ninyo sa screen mga kababayan ay ang Team Duterte. Ito po yung mga kandidato sa pagkasenador na inendorso ni Rodrigo Duterte at ni Sara Duterte. So ito po ay siyam lamang. Dapat kasi 12 eh. Pero siguro ayaw na sumama ng iba. Ayaw na sumama kasi mukhang kapag sasama sila rito, siguro iniisip nila na olats lang at talagang malalaglag lang sila. Kaya wala na pong naidagdag dito sa siyam. At mukha nga sa tingin ko mga kababayan na ito pong sa siyam, dito po sa siyam, sa tingin ko marami pong atras. Ha? Kaya lang pwede pa ba umatras? Parang hindi na no? Parang wala nang wala nang oras para baguhin pa yung mga nakasulat sa ballots. Ang alam ko nga umalis lang, ang umatras ay si Doc Willie Ong dahil may problema sa kanyang kalusugan at etong si Governor Chavit Singson. Umatras na rin yung isang kongresista na tumatakbong senator under Aksyon Demokratiko. Umalis na rin yun. So marami na pong nagatrasan. Hindi ko nga maintindihan bakit si Marcoleta ay hindi umatras kasi nung nakarang eleksyon 2022 umatras po si Marcoleta eh. Siguro sa tingin niya wala siyang pag-asa. Pero ngayon mga kababayan, wala na. Sabi nga niya tuloy-tuloy na to. Kahit alam niya na walang mangyayari. Ha? At kumbaga nagipit na siya mga kababayan eh. Nagipit na at talagang sige sabi niya i-push na natin yan. Ngayon, bakit ko pinapakita sa inyo itong mga padapa senators? Ito pong miyembro ng PDP. Kasi gusto ko lang tingnan ninyo kung sino lang dito ang mukhang may pag-asa. Mukha lang may pag-asa, hindi ko sinasabing mukhang mananalo. Mukhang may pag-asang pumasok sa top 12. Kasi naglabas na naman po ang SWS, Social Weather Stations mga kababayan, ng kanilang Magic 12. Itong SWS, dito galit na galit, itong si Marcoleta. Gusto nga niyang ipatanggal itong SWS. Bakit? Kasi nagpa-survey daw itong SWS. At ang nangyari, wala po siya sa pagpipilian. Tapos nung lumabas ang resulta, kasama siya. Pang 37 ata. So galit na galit si Marcoleta. Bakit nagpa-survey kayo? Wala naman ako sa pagpipilian pero pagdating sa resulta kasama ako. Number 37. So nagalit si Marcoleta. Kumbaga parang ginagago niyo ako. Ito mga kababayan. Sigurado kasama na siya sa listahan ng SWS ng bagong survey kasi lahat na po alam na natin kung sino yung tatamo. Kasi during that time nung nagpa-survey ang SWS, wala pa pong nag-file ng Certificate of Candidacy. So hindi pa po natin alam kung yung mga kasali ron sa kanilang listahan ay talagang tatakbo. Kasi ang matindi na ito mga kababayan, kasama ni Marcoleta ay kasama dun sa SWS yung mga hindi naman na nagsabing tatakbo katulad ni Duterte. Kasama po sa listahan. Pero si Marcoleta na nagpahayag ng kanyang intensyon tumakbo, hindi kasama sa listahan. Pero kasama sa resulta. Ito talagang SWS, kasalanan nyo rin yan eh. Kaya nagagalit sa inyo si Marcoleta eh. Kasi sabi niya, ba't gano'n? Tingnan nyo, 37 ako. Siguro, umaasa siya na mas mataas ang kanya magiging rank dyan po sa SWS survey. Ito, tingnan na natin. Dito kay Sir Marcoleta, kay Philip Salvador, kay Vic Rodriguez, kay Lambino, kay Hinlo, kay Kibuloy, kay Bordok, kay De La Rosa at kay Bongo. Ito mga sir, ang resulta po ng SWS. Ayan. Yan po nasa ating screen. Bagong labas lang po ito itong Magic 12 ng recent Social Weather Station Survey. Ayan mga kababayan. So sino ang nangunguna? Erwin Tulfo. Pangalawa si Bongo, Lito Lapid, Tito Soto, Ben Tulfo, Bong Revilla, Pia Cayetano, Ping Lacson, Bato de la Rosa, Manny Pacquiao, Abby Binay at Willie Revillame. So sa mga kilalang personalidad, mukhang wala rito si Amy Marcos, si Camille Villar, sino pa ba? Ayan, at ilan dito sa mga PDP
laban senators, senatorial balls. So, ito mga kababayan, tingnan natin dito. Okay. Ito kasi sinasabi nila, ito raw ay mananalo, sabi ng mga DDS eh. Talaga ng mga todo kampanya sila dito sa kanilang grupo. Pero kung mapapansin natin, ang pumapasok lang, ang pasok dito sa top 12 ng SWS ay si Bongo lang at si Bato de la Rosa. So, Bongo at Bato, ayan, itong magkatabing ito. So, ang laglag po ay si Jimmy Bondoc, Hinlo, Lambino, Marcoleta, Salvador, Rodriguez, Kibuloy. So, etong mga to, sa totoo lang mga kababayan, hindi ko po nakita itong pumasok sa top 12. Kahit ano pong survey, Pulse Asia, Publicus Asia, hindi po sila pumapasok sa top 12. Pumasok sila dun sa survey nung kadiliman ba yun, yung dark light. At dito sa meron pa eh, UWR numero. So, ayan po yung mga survey na kung saan pumapasok itong mga ito. Pero sa mga lehitimong mga survey firms, hindi po talaga sila pumapasok. So, sa tingin ko mga kababayan, bagamat hindi umatras si Marcoleta, bagamat hindi umatras si Jimmy Bondoc, Salvador, Kibuloy, at Vic Rodriguez at iba pa, sa tingin ko, magko-concede na mga kababayan. Kasi, wala talaga eh. Wala po talagang katsansa-tsansa na sila'y pumasok sa top 12. Kung meron pang ang pagkakataon sana, sa tingin ko si Marcoleta, atras na rin to eh. Sabay-sabay atras ito eh. Si Jimmy Bondoc, Salvador, ito si Philip Salvador, matindi. Kapal talaga ng mukha, mga kababayan. Vic Rodriguez, ito yung napakaingay eh. Napakaingay na ito ni Vic Rodriguez. Kala mo, mananalo eh. Kung magsalita, kala mo, mananalo. Nako, Tony Vic Rodriguez, malabo pa sa sabaw ng pusit na kayo po ay manalo. Unang-una, ginagamit nyo lang yung inyong mga maisog na yan eh, para sa inyong sariling kapakanan. Saka wala naman kayong wala naman kayong plataforma eh. Diba? Ang kinakailangan naming mga senators, yung mga gusto naming iboto, unang-una ay yung may nagawa na. At yung may gagawin pa, at yung may ginagawa. Ayun po yung hinahanap natin. Pagbasihan natin yung tatlo, may nagawa na para sa bansa, may ginagawang mabuti para sa bansa, at may gagawin pang mga mabuti dito sa ating bansa. Ngayon, kapag tiningnan namin kayo, mukhang wala man lang kayo doon sa tatlo. Tatlo namin kumbaga basihan ang aming pagboto. O halimbawa na lang, Philip Salvador. May nagawa na ba to? Para namang wala pa nagawa to eh. Meron, yung paaso-aso siya kay Bongo. Bodyguard ni Bongo. Tapos wala na. Merong ginagawa. Anong ginagawa nito? Sinisiraan ng presidente. Sinisiraan ng administrasyon. Pinaglilingkuran si Duterte. Pinagtatanggol si Kibuloy. Ayun yung ginagawa niya eh. May ginagawa nga. Pero sablay. Hindi po yung ginagawa niya ay hindi naman niya yung gustong ginagawa ng aming pipiliing senator. Gagawin. Anong gagawin nito? Anong gagawin ni Philip Salvador? Ang paglingkuran si Duterte, ang paglingkuran itong kanilang partido? Di mag-isa ka. Bahala ka sa buhay mo. Jimmy Bondoc, meron na ba nagawa ito? Ano ang kanyang gagawin at ano ang kanyang ginagawa? Sige nga, mga kababayan, i-comment nyo nga dito sa ating comment section. Si Vic Rodriguez, ano ba nagawa nito? Sobrang ingay nito eh. Ano ba nagawa nito? Nagawa niya nung saglit lang siya pumesto sa gobyerno. Anong ginawa niya? Alam ko, daming pinera nito eh. Base po sa balita na blind item pa nga ito eh. Ang daming pinera. Bakit po? Yung mga position dyan sa Malacanang for sale. Kaya nga tinanggal itong si Vic Rodriguez. Ayun yung mga nagawa niya. Ngayon may ginagawa. Anong ginagawa? Sinisiraan ng gobyerno. Ano pa ang gagawin? May gagawin ba to? Oo. Ipagtanggol si Sara.
Di ba? Ipanatiliin ang lakas ng mga Duterte diyan sa Senado kung sakali manalo, pero walang pag-asa eh. Kibuloy, ano ang kanyang ginawa? Ayan, ng abuso ng minor de edad, human trafficking, ay nakusahang ng rape, inakusahang ng abuso. Yan ba yung iboboto yung senator? Ay, yung mga ginawa niya. Ngayon, ano yung mga gagawin pa? Anong gagawin niya dyan? Anong gagawin mo dyan? Kung sakaling ikay manalo, wala nga kami naririnig na mga plataforma dito sa mga ito. Kapag nagsasalita sila, puro paninira sa gobyerno. Wala ba kami maririnig sa inyo na plataforma? Puro lang paninira kay Marcos, kay First Lady, kay Romualdez. Ang gusto namin marinig kapag nagsasalita kayo sa entablado ay yung mga gusto nyong gawin para sa mga ordinaryong Pilipino. Ayun po yung gusto namin marinig. Hindi kasi ang ginagawa ninyo, puro paninira kayo eh. Paano namin kayo iboboto kung wala kami naririnig na plataforma? Puro lang kayo dak-dak. Kibuloy, ano pang gagawin? Ano ba ginagawa nito? Nakakulong. Pero ito, panawagan ko lang Diyan po sa BJMP baka masyadong VIP ang tingin nyo kay Kibuloy Kasi mga kababayan, nakapag-video ito eh. Pinagbabawal po, mahigpit na pinagbabawal po dyan sa kulungan na gumamit ng mga cellphone o kahit anong mga gadgets. Tapos nakapag-video si Kibuloy. Na-send doon sa kanyang proclamation rally. Kaya BJMP, alang yan naman gawin nyo yung trabaho ninyo, maging patas kayo. Huwag yung bibigyan ng pabor ang si Kibuloy. Kaya sana masilip din yan yung BJMP na yan. Sino ba ang may hawak yan? Pero yun nakapag-video. Bawal po yan. Diyan po sa mga kulungan. Marcoleta. Isa pa to. Wala na kung pwede nga lang umatras, atras na to si Marcoleta Wala, atras na to. Baka tumakbo sana tong congressman. Kung congressman, may pag-asa ka pa party list. Pero kung senator, wala Ngayon, magreklamo ka sa SWS. Sabi mo, bakit di ako kasama sa top 12? Ewan ko kung pang ilan to. Kasama ka na sa listahan ng pagpipilian. So, ibig sabihin lang talaga, Sir Marcoleta, ayaw sa'yo ng taong bayan. Kaya huwag ka magagalit sa SWS survey. Kasi pagdating sa ibang survey, laglag ka rin Hindi ka nga pumapasok sa top 12. So, huwag kang magagalit sa SWS kasi this time, alam ko kasama ka sa listahan, pero talagang wala kang amor sa mga tao. Hindi ka gusto ng taong bayan. At kung talagang malakas ang mga DDS, di sana pasok kayo. Lahat kayo. Wala Yung lakas ng DDS, parang wento-wento lang Diba? Kaya mga kamabayan, tingnan ninyo. Kung talagang marami itong mga didilis na. Kaya ako na kasi tawaging didishit Baka masyado sila masaktan. Didilis na lang, didilis. Kung talagang malakas ito at marami sila, bakit hindi sila pumapasok sa top 12? Ito nga si Bato de la Rosa at si Bongo dapat mag-isip-isip tayo mga kababayan. Etong si De La Rosa, ang sabi niya, death penalty ang solusyon sa ating problema. Baka gurgurin tayo ni Bato de la Rosa kapag naibalik ito sa Senado. At si Bongo, ito tahimik lang pero delikado to, mga kababayan. Huwag kayong padadala sa tahimik lang, sa sinasabi nilang sila ay may malasakit. Baka akala nyo malasakit, yung pala pasakit. Kaya pumili po tayo ng ating mga senators na may nagawa na, may gagawin pa, at may ginagawa para sa ating bayan. Yun po yung piliin natin. Diba? At bilang pagtatapos mga kababayan, gusto ko lang bigyan na reaction yung nangyaring interview kay Mayor Hanny Lacuna. Alam niyo,
talagang dito sa interview, sinabi na ni Mayor Hanny Lacuna lahat ng ginawa ng dating mayor. At isiniwalat niya ang katotohanan na talagang siya po ay natulongges. Unang-una, dun sa mga department heads na kanyang na-retain dahil po sa pakiusap nung nagdaang mayor. At ang nangyari, ito palang mga na-retain na mga department heads ay ang loyalty nila ay nandun sa dating mayor, hindi po sa mga batang Maynila. So imbes na yung kita dun sa kanilang mga departamento ay pumasok po sa kaba ng Maynila, ito po ay pumasok sa bulsa ni Eddie at ni Patty. Kala nyo, wala na si Eddie at si Patty Kala nyo nandun pa rin pala mga kababayan. Pero yun nyo, doon sa interview, ang dapat sana na pumasok sa kaba ng Maynila ay 50% na nakita. Sa pinag-usapan natin dito, milyones ang nangyari, 20% lang ang pumapasok sa kaba ng Maynila. So nasan yung 30% na milyones na dapat ay pumasok sa kaba ng Maynila? Ayan po ang saan napunta. Kaya nga nangyari, bandang huli na tinanggal ni Mayor Hanny Lacuna lahat po ng mga department heads na ang loyalty po hindi po sa Maynila, hindi po sa Batang Maynila. Ang loyalty po doon sa dating mayor. Di natin alam kung anong ginawa nila. Baka napaghati-hatian na. Yung iba pang mga issue na pag-usapan din po dyan kay Kato Nying. Kaya kung meron po kayong pagkakataon at medyo gusto nyong alamin ang talaga nangyari kay Isko Moreno at kay Hanny Lacuna, panoorin nyo po itong tapatan, the 2025 candidates interview. Yan, kay Kato Nying. Panoorin po ninyo mga kababayan at maliliwanagan kayo sa talaga nangyari. Kasi baka nababalutan ang utak ninyo ng fake news. Kinakailangan open kayo. Kinakailangan ibukas ninyo ang inyong mga isip para hindi po kayo naliligaw at hindi po kayo nabubudol. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Kaya itong si Marcoleta, Salvador, Rodriguez, Bondok, Kibuloy, Hinlo at Lambino na miyembro ng Team Duterte. Siguro mag-atrasa na kayo. Wala kayong pag-asa. At doon naman sa mga naglagay kay De La Rosa at kay Bongo, dyan po sa Magic 12 ng SWS, mag-isip-isip po kayo. Marami pa po kayong pagpipilian. Marami po mas magagaling. Huwag po kayo maglalagay ng mga senators na ang kanilang loyalty ay nasa partido. Dapat ang mga senators ay ilalagay natin dyan, ang kanilang loyalty ay nasa mga Pilipino. Alright. So ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.